Ang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mo nga'y sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating
sa lupang punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Okay, isang magandang umaga po ang bati po sa ating lahat. Pastor Joby. Good morning. Sa iyo, Kuya Epe. Magandang umaga at happy Sabbath sa inyo. Okay, at din ay atin pong ipinapabot ang atin pong pagbati ng isang napakagandang umaga at maligayang araw ng Sabado sa inyo, mga ginigiliw ng mga tagapakinig at mga taga-subaybay sa ating programa na kung saan ay ating pinagsasaluhan po ang pagbabanghay ng atin pong devotional tuwing umaga. At sa araw ng Sabadong ito, tayo po ay muling pinagpala ng ating Panginoong Diyos na tayo mapagkalooban muli ng ganitong pagkakataon upang makapagpatuloy tayo sa atin pong pakikinig ng kanyang mga magagandang mensahe na magbibigay sa atin ng inspirasyon upang tayo'y magpatuloy tungo sa ikatatagumpay ng atin pong lakbaying Kristiyano. Kaya po aming mga ginigilon tagapakinig, ang amin pong panyaya ay inyo pong patuloy na ilaan ang mga sandali samantalang mayroon pa tayong ganitong pribilehiyo na makapag-aral ng banal na salita ng ating Panginoon. At sa umagang ito ay tayo po ay magpapatuloy sa atin pong babahagi ng mga mensaheng buhat dito sa ating devotional. At tayo po ay pinagpala ng Panginoon Diyos
kapiling po natin ang ating regular na kasama na si Kuya Ipe Villaruel na ito po alam pong kilalang-kilala na po ninyo, mga ginigilaw ng mga taga-subaybay, sapagkat ito po ating palagi ang kasama, ano po, lalong higit pagka dumarating ang araw ng Sabat. So siya po ang ating tagapagsalita na muling maghihimay ng mga mahalagang puntos na nasa ating devotional ngayong umaga. At siyempre bago po siya magsalita, atin pong pakikinggan ang timang awitin. Ano po, na sana po magbigay po sa atin ng kahandaan upang lalo po nating mapanatag at maliwanag na maintindihan ang mensaheng ating pakikinggan. Ako, ang ating tema mayroong pamagat, Only Jesus. Okay? And so, pagkatapos po niya mamaya ay tayo po ay dadako po sa mga reflection. So, ganito po ang atin pong pagsasama ngayong umaga. So, atin pong ibibigay po ang panahon sa atin pong tagapagsalita. At atin pong, bago po siya magsalita, atin pong munang ipagkaloob kay Pastor Joby Estrada ang pagkakataon na mabuksan ang atin pong pagsasama sa pamagitan ng panalangin. Tayo po mga kapatid ay yumuko sa panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming salamat po sa araw na ito. Inyo pong natatanging araw ang banal na Sabat na inyo pong itinatag mula pa sa paglalang upang kayo po'y aming kilalanin na kayo ang aming dakilang Diyos, the great Creator and our Savior. Ngayon pong umaga, Panginoon, gayon na lamang ang amin pong pagpupuri at pasasalamat sa inyo sa panibagong buhay na inyong ipinagkaloob sa amin at sa karapatan na maglingkod sa inyo at sa inyong mga anak. Ngayon pong umaga, aming malugod na inanyayahan ang inyong banal na presensya sa amin at higit sa lahat, Panginoon, ang pangangasiwa nawa ng Banal na Espiritu ang sumaamin sa amin pong live broadcast upang amin pong muling pag-aralan ang inyong mga salita sa pamagitan po ng morning devotional at sa inyong lingkod ang Kuya Epi. Pagkaloob po sa amin ang makalangit na pangunawa habang sa kanyang pagtalakay, ito po ay aming lubos na maunawaan at ang higit nito ay magkaroon kami ng pagtugon na ibahagi po kung anuman ang inyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat Ama na ibibless nyo rin ang aming mga viewers na araw-araw po na sila ay tumutunghay. Salamat po ng marami, Panginoon. Kayo po ang aming sinasamba at pinupuri sa umagang ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. For what
Purihin ang Panginoon mga kapatid sa magandang awitin. Wala talagang ibang magpapahayag, walang ibang magpapaliwanag, walang ibang magpapakita sa tunay na pagmamahal ng Diyos, yung kanyang agape, kung hindi siya mismo, kasi hindi niya lang itinuro, kung hindi ipinahayag niya mismo. At ang pinakadakilang pagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig, agape, ay doon mismo sa cross ng Kalbaryo, ipinahayag ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng 3 tukso sa sundalo, sa isang kriminal o magnanakaw na kasama niya doon, at sa mga Hudyo, na kung ikaw ay anak ng Diyos, bumaba ka at iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo kami. Ang choice lang ni Lord, ni Jesus, ng ating Panginoon Jesus, pag iniligtas niya ang sarili niya, hindi niya pwedeng iligtas ang sarili niya at ang buong sanlibutan at the same time. And by the grace of God, He tasted death for all men. Pinili niyang mamatay para tayo ng mga makasalanan ay mabayaran ng kasalanan at mabuhay. Doon ipinahayag ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Pero ganitong warning mga kapatid. Huwag tayong mauwi doon lamang sa pag-ibig. Kung hindi ang kasalanan ay hindi pwedeng i-excuse. Yung bang, sige, patawarin ka na lang kita kasi ako ang Diyos eh. Ang kasalanan ay hindi pwedeng excuse. Kailangan i-execute. At doon sa cross, doon mismo, ano nga ang execute sa Tagalog? Doon hinatulan ang kasalanan. So tandaan natin yan mga kapatid, upang sa ground ng pagkaunawa kung ano talagang dakilang pag-ibig ng Diyos na nagligtas sa atin doon sa cross, sa mga sitwasyon, tribulation, mga sakuna na nangyayari sa ating buhay, ay ating mapapananggupayan, tayo ay tatayo sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu na ating kasama lagi. Kaya purihin ang Panginoon sa oras na ito, sa umagang ito. Binabati natin lahat na kasama natin ngayon na nagkikinig, nagsusubaybay, hindi lamang dahil sa programa, kung hindi ito ay ating ugnayan sa Panginoon. Commitment natin sa Panginoon bilang kanyang mga anak, manggagawa sa kanyang itatapos na gawain. Salamat Pastor Joby at Pastor Pastor Porto po. Pastor Porto, okay, thank you. Oo. So purihin ang Panginoon, kaya dito sa ating nag-pray na si Pastor, kaya ituloy na natin to. Sa ating devotional, kung inyong makikita yung unang statement dyan, hinango ito sa 2 Corinthians chapter 1, verses 3 and 4. God comforts us in all our tribulations. Papansinin niyo mga kapatid, tayo ay inaaliw ng Diyos sa lahat ng ating pinagdadaanan. Anong layunin nito? Ito pala, pag may dumaan sa atin ng mga pinakagrabe na sitwasyon, gagamitin pala ito ng Panginoon para doon sa ating mga kapatid na darating din, pero hindi lahat. Those who are in any trouble. Meron tayong mga kapatid na pumunta dito sa Amerika, naglilingkod sila masigla sa Panginoon. Pagdating dito, medyo nahirapan ang buhay. Kuya Epi, bakit kaya ang dating parang ang Diyos walang pakialam, tapos parang pinaparusahan sila? So dito sa verse na ito, ang binahagi ko sa kanila na pag may dumating sa atin na ganon, magpasalamat tayo sa Panginoon. In everything, we must be thankful. Kasi yung sitwasyon na yan ay gagamitin ng Panginoon para ialiw yung makita ng mga taon, wow, mas matindi pa pala yung dinaanan niya. So mako-comfort sila doon through that experience. Training ito sa atin ng Panginoon upang, kasi ang pwede lang natin maibigay mga kapatid, ay kung anong meron tayo. So dito sa title, napakaganda na kaagad, share what you receive. Anong na-receive natin? Yung comfort ng Panginoon sa presensya ng banal na Espiritu na sa lahat ng ating pinagdadaanan ay meron tayong aliw upang
ibalik at maitulong natin bilang aliw din doon sa mga kapatid na may pinagdadaanan. O mga kapatid, napakaganda nito. Pero alam ko na binasa na natin ito, walang ni isa sa atin na walang pinagdadaanan. Akala natin tayo lang yun. Akala natin tayo lang tagapananampalataya. Basta, isa sa mga problema natin yung awa natin sa ating sarili. So, bibigyan ko kayo ng verse na makita natin na hindi lang tayo ang may pinagdadaanan nito. At by the way, pag may pinagdadaanan tayo, dumaan lang tayo, wag na tayo magtambay. Tuloy-tuloy ang lakad, no? Tuloy-tuloy ang lakad hanggang ang siyang makapagtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Tingnan natin buksan yung Bible nyo, Romans chapter 8 verses 22 to 25. Akala natin excuse tayo sa kahirapan kasi nandito si Jesus, or on the other side na naman, akala natin ang may kahirapan lang yung walang Diyos. Titingnan natin Romans chapter 8 22 to 25. We know that the whole world, the whole creation, kita nyo, has been groaning as in the pains of a childbirth right up to the present time. Grabe yung pinagdadaanan ng sanlibutan, ng creation. 23, not only so, but we ourselves, kita nyo na? We ourselves, who have the first fruit of the Spirit, grown inwardly, sa loob ng ating mga karamdaman, sa ating mga isip, as we wait eagerly for the adoption to sonship, the redemption of our body. Itong redemption of our body, yung pagtubos, ganito yun mga kapatid. Habang naghihintay tayo sa Panginoon, kahit tinanggap na natin ang Panginoon, itong ating makasalanang katawan, hindi ito mako-convert hanggang sa ating either kamatayan or second coming. Kaya yung paghintay natin sa second coming ni Jesus, ito yung maluwalhating pag-asa na hinihintay natin na pagbago ng ating katawan. Alam niyo kung saan hahanguin ito? Sa maluwalhating katawan ng ating Panginoon sa kanyang pagkabuhay na maguli. Yan ang hinihintay natin, mga kapatid. Hindi matatanggal, hindi mawawala. Kung manalangin tayo, mga kapatid, para talagang comfort ang ating pag-uusapan dito, huwag nating utusan ng Panginoon, Lord, tanggalin niyo po itong COVID. Ang dalangin natin, pasalamat tayo, Panginoon, salamat na kasama kayo namin sa mga pangyayaring ito. Example, Shadrach, Meshach, Abednego. Hindi, pinahintulot talaga ng Panginoon na dalhin sila doon sa apoy. Para yung bigat ng magnitude ng milagro ng Panginoon, kanyang gigisingin at kukunin ang atensyon ng haring pagano at siya mismo sa pamamagitan ng banal na espiritu magdideklara na di ba tatlo yung itinapon natin? Yes, Your Honor. Bakit apat yung nakikita ko naglalakad sa gitna ng apoy at yung pang-apat ay anak ng Diyos? Sinong nag-Bible study kay King Nebuchadnezzar na may anak ang Diyos? Na nandun pang-apat. Yun ang way ni Lord na dadaan talaga sa apoy. Yan ang tribulation natin para maging comfort sa ating mga minamahal na kapatid na may pinagdadaanan. Ano? Huwag na tayo masyadong maawa sa ating sarili. Kasi pag nangyari yan, ang tawag ng spirit of prophecy dito ay golden rule. Gagawin natin ito, itutulong natin, iaaliw natin doon sa may mga pinagdadaanan. Si Daniel, di ba nagpe-pray siya? Basahin niyo mga kapatid, Daniel chapter 6 verse 10. Hindi siya nagpray dahil natakot sa leon. Alam niya na Daniel 16:10. Tingnan niyo. Alam niya na may pinirmahan na ng hari. Alam niya na lahat. So umakyat siya sa kanyang bahay, bukas ang bintana, nakaharap sa Jerusalem. Pero hindi siya nagpray dahil natakot o ano. Kung hindi, yung prayer niya 3 times a day, ginagawa niya na yon bago pa man yung batas na ang hindi magsamba sa hari ay ihuhulog sa leon. Alam niyo na yung rest of the story. Ang point ko dito mga kapatid, pinahintulot ng Panginoon na ihulog siya doon sa leon para nandun yung
magnitude na power, yung gravity ng miracle ni Jesus, ng Panginoon, kung paano siya iniligtas mula doon sa leon. At naging patotoo sa mga hari, kay King Nebuchadnezzar, Sadrach, Meshach, Abednego, naging patotoo kay King Darius, yung leon. So tayo ganun din mga kapatid, sa ating mga pinagdadaanan, alamin natin, tiyakin natin na talagang kasama natin ang banal na espiritu. Yan ang wag na wag natin. Yung mga COVID, mga sakit. Wag aandar yung awa sa sarili kung hindi magpasalamat tayo lagi sa Panginoon dahil kasama natin ang Panginoon sa lahat ng oras. Ito yung tinatawag na golden rule. At tayo nagpapahayag, nagpapakita ng awa, ng tulong, ng pag-ibig na galing naman ito sa impluensya ng banal na espiritu. Okay, dahil sabi ko nga, pag nabasa nyo naman ito, anong ibig sabihin itong pag ginawa natin ito sa buhay ng isang tao, yung buhay ni Kristo, si Kristo yung sinasabi ito na parang balon ng tubig na siya ang bukal patungo sa everlasting life. Gusto ko lang pagbigyan ng diin ito mga kapatid. Ano ba itong everlasting life? No, tapos ibibigay ko to. Bibigyan ko lang ng diin. Punta tayo sa Bible mga kapatid para yung devotional natin. Hindi lang akong kumakain ng pagkain at nanonood kayo ng kinakain ko. Tayong lahat ay salo-salo sa salita ng Diyos. Unahin natin. Revelation chapter 22 verse 1. Revelation 22 verse 1. And he showed to me a pure river of water of life, crystal as clear as crystal, proceeding out of the throne of God and the Lamb. Tandaan natin, pure water of life, clear as crystal, proceeding, dumadaloy sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. So hindi siya ang Diyos, hindi siya ang Kordero, kung hindi tubig mismo. Saan dumadaloy? Sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Ngayon, ang maganda dito, sa chapter 7, puntahan niyo yung chapter 7, verse 17, context ito ng 144,000. Revelation chapter 7, verse 17. For the Lamb, which is in the midst of the throne, shall feed them. Midst of the throne na naman ito. Pakakainin daw niya yung them. Sinong them? Itong mga linigtas ngayon dito, yung 144,000, mga iniligtas galing dito sa lupa. Basahin mo yung context, mga kapatid. Tapos, maliban doon sa pakain, gagabayan daw siya yung magiging pastol. Gagabayan niya sila papunta sa buhay na bukal ng tubig. So, yung lamb, gagabayan tayo sa buhay na bukal ng tubig. Tapos, ang Diyos, papawiin yung luha natin. Bakit kaya nakakaluha ito? Tandaan natin, yung kordero, nandun din sa luklukan ng Diyos. Naalala nyo nung sinabi ng Panginoon na doon sa babae, woman at the well, humingi siya ng tubig, sabi ng woman at the well, hindi pwede, alam nyo na yung rest of the story. Sabi ni Kristo, pag uminom ka sa tubig dito sa balon, mauuhaw ka uli. Pero sa tubig na aking ibibigay, hindi ka na mauuhaw. Kinuha niya yung attention ng babae kasi under trouble din yung babae sa kanyang buhay. Lahat ng aspeto ng buhay niya, kaya kailangan niya mag-isa para walang issue. Dahil sa sarili niya, may issue siya eh. Sabi niya, ganun ba? Pahingi nga. Sabi ni Jesus, sige, sabihin mo sa asawa mo. Ang hindi aware yung babae, na sinabi niya na wala siyang asawa at sinabi ni Kristo, doon, pinainom na siya ng Panginoon ng tubig. Ano itong tubig na hindi nakakauhaw? Na naging instant evangelist ang babaeng ito. Isa pang instance, mga kapatid, tingnan natin. John chapter 7, verses 37 to 38. Tandaan natin yung tubig ng bukal na buhay doon sa luklukan ng Diyos. In the last day, the great day of feast, John chapter 7, 37 to 38. Malaking huling araw ng dakilang fiesta, Feast of Tabernacle ito mga kapatid. Tumayo si Kristo doon sa gitna at nagsisigaw, umiiyak, nagsasabi, kung sino man ang nauuhaw, lumapit sa akin at uminom. Fiesta, sisigaw at mag-iimbad ng uminom.
Anong, grabe, radical yung approach ni Jesus. 38, John 7:38. Siyang naniniwala sa akin, sang-ayon sa banal na kasulatan, mula sa kanyang tiyan ay dadaloy yung ilog ng buhay na tubig. Anong ibig sabihin nito? Basahin natin. Tuloy natin verse 39. Ngunit siya ay nagsasalita tungkol sa Espiritu na sa kanilang mga naniniwala na kanilang tatanggapin. So ang tatanggapin talaga natin, banal na Espiritu dahil siya yung mag-aaliw. Siya yung ilog ng buhay na tubig, bukal ng buhay na tubig. Ituloy nyo, sapagkat ang banal na Espiritu ay hindi pa binigay sa kanila dahil si Kristo ay hindi pa naluwalhati. So dito sa Revelation chapter 7 verse 17, ipapakilala pala ng Panginoon ni Jesucristo na kordero ng Diyos, yung tubig na dumadalaw sa banal na luklukan ng Diyos. Yan yung banal na Espiritu na kasama natin sa lahat ng ating tribulation. Yan yung main na gusto kong ipaabot mga kapatid kasi mahilig tayo humingi sa Diyos na ibigay yung banal na Espiritu. Binigay na nga yung banal na Espiritu eh. Kikilalanin lang natin siya. We need to acknowledge the presence of the Holy Spirit. Napakahalaga mga kapatid. Sa lahat ng ating pinagdadaanan, ang ating taga-aliw ay banal na Espiritu. Sa ating pinagdadaanan at matagumpay tayo, itong karanasan natin, gagamitin ng banal na Espiritu para ialiw doon sa ating mga kapatid na maraming mabigat na pinagdadaanan. So hindi tayo mismo ang mag-aaliw, kung hindi ang banal na Espiritu na kasama natin doon sa mga kahirapan sa ating mga pinagdadaanan. Kaya tingnan nyo, our influence must be sanctified by the Holy Spirit of God. Kasama natin lagi ang banal na Espiritu. Mahirap yung may pinagdaanan tayo, saka palang darating yung banal na Espiritu. So sa ngayon mga kapatid, we need to spend time na i-rearrange natin yung mind natin. Nakasama talaga natin ang banal na Espiritu mula pa umakyat ang ating Panginoon Hesus. Bibinigay niya yung banal na Espiritu. Ang wala sa atin na kinakailangan na ihingi natin yung tamang mensahe para pag nandyan yung mensahe at kasama natin yung banal na Espiritu, buo yung latiray na tinatawag, merong kapangyarihan ng ating pagiging pagpatotoo. So dito mga kapatid, post muna ako. Tingnan nyo, i-re-examine nyo yung mga verses na binigay ko sa inyo tungkol dun sa buhay na bukal ng tubig na kung saan tayo dadalhin ng kordero. Yan ang banal na Espiritu. Ipag-pray nyo mga kapatid. Hindi ito invento. Sinasabi ko to kasi lalo na dyan sa Pilipinas ngayon, sikat na sikat yung Tonity. Yan mga kapatid. So ibigay ko muna kay Pastor Joby. Pastor Joby? Okay, so tayo po dako na sa atin pong refleksyon. Siyempre, salamat Kuya Epe sa iyong napakagandang pagbanghay sa ating devotional ngayong umaga. At sa ating pagtungo sa refleksyon, ating unang pakikinggan si Pastor Joby sa kanyang mga sasabihin hinggil sa ating pinag-usapan. Salamat Pastor Fortu at Kuya Epi sa talagang napakaganda pong bahagi mo, pagtalakay ng ating devotional. Dito po sa ating title, Share What You Receive. So ang akin pong nakita dito ay ibig sabihin, meron po tayong tinanggap sa Panginoon. So ano po ba itong tinanggap natin sa Panginoon? Of course, tinanggap po natin sa Panginoon yung kapatawaran, yung pag-ibig, kaligtasan. Tinanggap din po natin sa Panginoon yung pong kanyang banal na Espiritu. Kaya napakarami po kung ating isa-isahin ay hindi natin mabilang ang mga biyaya, pagpapalang ibinibigay sa atin na yung ating kalusugan, yung ating mga tinatangkilik,
ating profesyon, ang ating ministry, lahat po itinanggap natin sa Panginoon. Ngayon, ang sabi po, share what you receive. Paano ka makakapag-share o makapagbahagi kung wala kang tinanggap? Kung hindi mo tinanggap ang pag-ibig ni Jesus, kung hindi mo tinanggap ang kanyang pagpapatawad, at lalo na po kung hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong buhay, how can you share Jesus if you don't have Jesus in your life? So, kailangan po, minsan, baka tinanggap natin yung aral o tinanggap natin itong Bible. Pero, ang tanong, tinanggap mo ba yung pinanggagalingan ng Bible? Tinanggap mo ba yung pinanggagalingan ng talagang katotohanan? Kasi baka po minsan, focus tayo sa aral, itong doktrina. Focus tayo sa keeping the law. Pero, ang tanong, si Kristo ba ay tinanggap natin as our personal Savior? So, you cannot give, you cannot share if you don't have. Kaya kailangan po na talagang meron tayo nito, tanggapin natin ito. At yun ang nga po ang golden rule, kung ano yung gusto mong gawin ng tao sa iyo, ay yun din ang gawin mo sa akin. Ginawa yan ng Panginoong Jesus. Ano po? Kaya yung pong share what you receive, nakita ko po din, of course, binanggit na nga po yung comfort. Makakapag-comfort po tayo sa iba pag ito din ay ating naranasan. At naranasan po ni Jesus na siya ay nagbata sa ating mga kasalanan. Siya po ay nagdusa dahil sa atin at meron nga po siyang talagang karapatan at ibinigay ang banal na Espiritu para po maging comforter natin. Kaya yun po ang nakita kong reflection sa aking buhay. Wala akong maibibigay kung wala si Kristo. Hindi ako makapag-share ng gospel kung wala po si Kristo sa akin. Okay, salamat po Pastor Joby sa napakagandang reflection So talaga nga naman pagka wala kang tinanggap ay wala kang maibibigay. Kaya saka kapag makakapagbigay kung mayroon kang tinanggap. At ang sabi naman ng Mateo ay sa chapter 10 ang sabi, freely ye have received, then freely give. Amen. Libre natin tinanggap, kaya atin libreng ipamahagi. Ano yung ipamahagi natin? Sabi doon ay sa Matthew 10:6, sabi doon, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye go, preach saying the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cast out devils, freely you have received and freely give. So, ibig sabihin, sa ating paghayo, sapagkat mayroon tayong tinanggap, normal na umaagos yung ating mga pagmamahal para ipagkaloob ang ating mga paglilingkod ng pagpapagaling, pagpapalaya sa masamang espiritu. Bakit natin sila kaabalahan? Sapagkat nga po, tumanggap tayo, libre namang tinanggap natin yun sa ating mahal na Diyos. At sabi ko nga, ito'y parang dapat kusang dumadaloy sa atin kasi yung tinatalakay dito tinalakay ni Kuya Epe patungkol doon sa pagpapadala ng banal na Espiritu Santo na siyang mga aaliw natin. Sabi ng aklat ng Gawa Gawa 1:8, sabi roon, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be witnesses in Jerusalem, in all of Judea and Samaria, and even unto the end of the world. Ay, talagang yung bukal ng buhay ay bubukal talaga. Amen. Mga kapatid ko, pagka nasa sa atin yung banal na Espiritu Santo. At sabi nga ni Kuya Epi, matagal nang ipinadala yung banal na Espiritu Santo. Bago pa man umakyat ang ating Panginoong Diyos, sabi nga nung sa 14:16 ng aklat ng Juan, and I shall give you another comforter that He may abide with you forever. Amen. Yung pakikisama ng banal na Espiritu Santo forever, hanggang sa walang hanggan, sumula noon, hanggang sa kawakasan ng panahon, kasama po natin. So, ano bang pangamba natin?
So, ibalik po natin kay Kuya Epe para tapusin po ang ating magandang devotional ngayong umaga. Amen. Oo, salamat. Salamat, Pastor. Itutuloy ko lang yung parang seselyuhin natin ito para matanggal yung duda natin sa banal na espiritu, para yung karanasan natin na pinagdadaan natin, tiyak na kasama natin ang banal na espiritu. Kasama natin ang Panginoon sa lahat ng oras. Ngayon, ito lang yon. Una, yung Romans chapter 5 verse 5. Ang sabi doon, hindi tayo ipapahiya. No? Hindi tayo ipapahiya ng ang pag-asa ay hindi tayo ipapahiya. Bakit? Bakit hindi tayo ipapahiya? Romans chapter 5 verse 5. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso. Ito yung dahilan. Binuhos sa ating mga puso. Sino nagbuhos? Tingnan nyo, yung banal na espiritu na na binigay sa akin. Ngayon, tingnan na naman natin ang Diyos, ng banal na espiritu, kung paano sila gumawa silang tatlo. Ephesians chapter 1 verse 3. Tingnan natin. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Tingnan niyo yung verb tense, mga kapatid. Blessed, past tense. Blessed us. Anong bless niya sa atin? All spiritual blessings. Lahat. Sabihin mo na pagpapala na tinanggap natin, lahat na yan, package deal binigay ng Diyos atin. Saan? Doon sa langit. Kanino? Kay Kristo. Kailan ito nangyari? Sa verse 4. Ibig sabihin, mga kapatid, bago pa man tayo na umusbong dito sa mundo, dahil na lang tayo ng Diyos, meron siyang magandang, hindi lang panukala, may ginawa na talaga siya para sa atin. Kaya dito sa last part ng ating devotional, ang sabi dito, one day alone is ours. And during these days, we are to live for God. Beautify our characters by faith in the righteousness of Jesus Christ. So yung hope na ibibigay natin na comfort, gusto ko ito kasi lahat tayo mabibigat ng pinagdadaanan, kagaya na banggit ni Pastor Joby, mag-ina namatay. Anong mangyari doon sa mga anak? Sa asawa? Talagang masakit, mga kapatid. Pero yung pinagdadaanan natin, walang pinagdadaanan na hindi dumaan na kay Kristo. Kaya bibigyan niya tayo ng daan, paano natin ito mapanagumpayan at merong tayong aliw. Gagamitin ni Lord ito para maging aliw dun sa iba. So hindi tayo magiging self-centered, kung hindi, pasalamat tayo sa Panginoon na binigyan niya na tayo ng lahat ng ating pangangailangan, higit sa lahat yung spiritual, para maging aliw para sa iba. Yun ang tinatawag ni Pastor na, anong tawag nito? Yung aliw. Aliw para sa iba na ating maibibigay lamang, no? Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Tandaan natin, lagi natin kasama ang Diyos sa lahat ng ating pinagdadaanan. Huwag tayong tatambay. Ang ating pinaka-text bilang mga Kristiyano, golden rule, maglingkod sa ating mga kapatid. God bless you. Happy Sabbath. We love you all in the name of the Lord. Amen. Nakamute ka, Pastor Porto? Okay, salamat po sa talagang napakagandang pagtalakay natin po sa umagang ito ng ating devotional. At salamat na kung saan ay ito ay ibinahagi sa atin ni Kuya Epe ng napaka liwanag. Sana nga ay mabigyan tayo ng lubusang inspirasyon upang tayo tumayong matatag sa anumang sitwasyon, sa anumang sirkumstansya. Ngayon, tayo po ay dadako doon sa ating mga pagbati. So, hindi ko alam kung gaano karami ito. Ganun pa man natin gagawin po yung kakayanan natin na atin pong basa ang yung mga pagbati na mayroon tayo sa umagang ito. So, ayan. Nariyat mo si kapatid na Bit Opel Macasero. Maraming salamat po sa inyong panalangin at patuloy na pakikinig. Okay? Pastor Porto,
Yes. Pasingit muna. Atin pong binabati ang ating mga viewers. Naka 100 po tayo, mahigit kanina. First ever po ito sa ating Hope and Love Morning Devotional. Naka-reach na po tayo ng 100. So ito'y purihin po natin. Amen. Amen po. Amen. Praise the Lord. So, Praise the Lord. ayun, hindi ko po kita yung numerong iyon, kaya si Pastor Joby ang nakakakita po noon. So, salamat sa inyong pagtangkilik po at salamat una-una sa ating Panginoong Diyos na kung saan ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon na siyang umaakay sa atin upang ating gawin ang ating mga sarili na kung saan ay nahahalina sa mga mensaheng nais niyang ipagkaloob sa atin. Ano po? So, kapatid na Bing Alin Sonoren, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Yuni Sarmiento, salamat po sa inyong panalangin. Flor Imata Nanis, happy Sabbath everyone. Habagat ng San Juan, good morning sa lahat. Happy Sabbath, God bless. Lolit Obon, good morning. Hope and Love family and happy Sabbath to all. Good morning din po sa inyo. Perla Sika Cabizares, happy Sabbath po mga kapatid kay Kristo. Jocelyn Lucis Pimentel, happy Sabbath po. Rene Baby Sayat, good morning and happy Sabbath everyone. Maria Loida Maghirang, good morning po at happy Sabbath. Ima Orozco, salamat po sa inyong patuloy pong pananalangin. Lita Ranula Ocampo, good morning and happy Sabbath people of God. Good morning po sa inyo. Reggie Vargas Ibanez, ating bibigay ito kay Pastor Joby para basahin. Ayan, sabi po niya, happy Sabbath to all. Please keep on praying sa aking mama po na sana ay gumaling na siya sa kanyang karamdaman at bumalik na ang kanyang pag-ihi. Maraming salamat po. Okay, so ating isasama sa dalangin po, ang kapatid. Okay, Maria Luisa De Leon, a blessed Sabbath to all. Marvic De Leon Dael, good morning and happy Sabbath everyone. Ima Orozco, magandang umaga po Pastor Juby at sa Hope and Love and family. God bless you all. Happy morning po and happy Sabbath. Madeleine Pagdaduan Jimenez Galicia, happy holiday, beloved in Christ. Marie Proelde Palogmi, happy Sabbath po. Helen Binaid Pinamora, happy Sabbath po sa aming magigiting na pastor at sa lahat ng mga viewers. Amen. Saida Gine De Leon Wang, good morning and happy blessed Sabbath to all. Noemi Padalyan, happy Sabbath to all. Naning Makaraig, good morning and happy Sabbath po sa lahat. God bless us all. Esmeralda Minda Quevedo, good morning po and happy Sabbath people of God. Pulitz Mercado, salamat po sa inyong prayer. Okay. At ang aking mahal na asawa, bumabati din po sa bawat isa ng maligayang araw ng Sabado. Amen. Morning, Ma'am Nori. Okay, Edi Asilci De Leon, happy blessed morning. Thank you, Lord, for the Sabbath to keep it holy. Amen. Okay, so aking hilingan si Kuya Ipe na basahin itong kasunod. Okay, galing kaya sa ating manamahal na kapatid, Sister Madeline Galicia, please include in special prayer our SIAES kids in discipleship online, which will all start tonight until Friday. Thanks, Pastor, and God bless. We'll be praying for that, Sister. Yan po ay principal ng ating school. Yan po sa Santa Isabel. Okay. Okay. God bless, Ma'am Madeline Galicia. Regards kay Brother Roger. Okay, sige po. So, Anina Ismelio, amen. Okay, Molly Estrada, Bunagan, good morning and happy Sabbath to everyone. Pastor Tita Juby. Molly.
Okay, salamat po sa panalangin. Sister Flor Villanera. Okay, Rica Bello Mabalay. Ang sabi po niya, good morning Pastor Juby, Sarti Estrada at sa lahat ng mga viewers ng Hope and Love. Maaari po bang pakisama nyo sa ipanalangin ang mga tumanggap sa Panginoon? Baptism po mamaya. Amen. Okay, idalangin natin po sila na walang maging hadlang. Thank you. So, isama po natin sa panalangin dito. Okay? Ana Gonzales, happy Sabbath to all. Chinilin Liwanagan, good morning and happy Sabbath to all. Ani Belonza, magandang umaga po, happy Sabbath. Elena Daray, ang sabi po niya, good morning and happy Sabbath sa inyong lahat, Pastor Juby, Pastor Porto, o kay Brother Epe na ating speaker sa umagang ito. Ayan. Maayong buntag, Sister Elena Daray. Mayong buntag. Daisy Villaverde, good morning po. Milane Adobas, happy Sabbath to all. Flor Villanera, good morning po, happy Sabbath. Ephraim Villaruel, happy Sabbath. Si Kuya Epi yan. Kuya pala, Marilo Sevilla. Okay, amin po, salamat. Daisy Villaverde, good morning. Prayer for healing. At sana maayos na ang SSS adjustment me. Happy Sabbath. Phoebe Kada, magandang umaga po sa inyo. Marilyn Ilagan, salamat po sa inyong panalangin. At Eliseo Malaka, ating ipapabasa kay Pastor Juby. Sabi po niya, good morning po Pastor, happy Sabbath po brother and sister Jesus Christ. Pakisama po sa pray ang mga friend ko sa FB at ang buo kong sambahayan. Ngayon. So, Joserel Buhayan Garay, happy Sabbath po. Lolit Obon, happy Sabbath. My brother Repe, Sister Remy, at sa inyong two kids, Prime and Sienna. Abay, kakilala po ninyo to. Thank you, Lolit. Okay. So, Marciana Orbis Tondo, Malabanan. Mayong buntag sa imo, Mama. Good morning and happy Sabbath to all. Pastor Furto and Pastor Villaruel, I'm online ngayon. Salamat sa imo, Mama. Ka-English man si Mama. Ka-English man siya. Okay na si Mama. Kay retirado man teacher na. Okay. Okay. So, Rivi Baramida, happy Sabbath to all. This Angga Dayo, salamat Ma'am Des sa iyong mga panalangin. Goldberit Tisco, good morning po at happy Sabbath. At si Ma'am Pibikada uli, magandang umaga at happy Sabbath po. Lahat nawa patnubayan po. Aking mga anak nasa ibang bayan, maraming salamat po. Marilo Sevilla, Sabbath Brother Ipe, kumusta sa iyong family? Ayan, nangangamusta sa iyo Kuya Ipe. Okay. Cesar Alhamra, happy Sabbath sa lahat. God bless to all. Marlo Sevilla uli, happy Sabbath, Brother Ipe. Aba, talagang panayang Sabbath sa iyo. Mga Tagalutukan po yan. Kilalang Kuya Epi. Okay. So, ito, papabasa natin kay Kuya Ipe itong sunod. Okay, galing kay Mama Elena dyan sa Taguig. Pastor Joby, lagi ko lang inihiling sa inyo na laging isama sa inyong panalangin ang aking apo na si Joyford Bongo na may singaw sa kanyang puso. Pag-pray talaga natin to. Na mawala, galing na ang aking kaibigan na para na aking anak na may sakit na hypokalemia nga si Neseline at ganon din ang aking anak na si John Boy Bongo na may sakit sa kidney. So maraming salamat sa inyong lahat sa pagtugon sa aking mga kahilingan.
Po. Okay, so talagang isasama po natin sa dalangin yon. So Daisy Villaverde, good morning po, prayer from Jidida and Ruda May Villaverde. God bless. Prayer 4. Ipapanalangin si Judea at si Prayer Roda. 4. Prayer 4, so nais nang ipanalangin si Jidida. Okay, Tis Piñamante, happy Sabat mga kapatid. Happy Sabat sa iyo, Ate Tis, dyan sa Panukulan. Talagang ikaw ay tagatangkilik ng hope and love. Arlen Sarte Moreno, happy Sabbath to all brothers and sisters in Christ. Good morning po. God bless. Ayan, happy Sabat, Ate Arlene. Yun ay aking pinsan na hindi pa kami nagkikita sa personal. Kumusta po kayo dyan sa Titan, Palawan, Ate Arlene? Kumusta kayo dyan kay Tio at sa iyong ating mga pinsan dyan? Good morning po, Happy Sabat. Kailangan mapasyalan, Pastor Jobe. Yes. Okay, Elma Florendo Alcantara, salamat po sa inyong panalangin. Okay, Eliseo Malaka. So, si Kuya Epe, aking ipapabasa po ulit. Okay, Brother Eliseo, pakisama po sa pray sila mga friends ko, Nor de la Cruz, na nasa Rhodes, Saudi Arabia, at si Tita Julie Francisco, taga San Jose City, Nueva Ecija. Wow, Nueva Ecija. Bisiha. Nagagalak po sa pag-share po, nanonood po sa ngayon. Sila ngayon. Okay, God bless you, Brother Eliseo. Nakapunta ako dyan sa Cabiao, so medyo ewan ko sa banda yan. Basta anyway, we'll pray for that. Yes, good morning po dyan sa mga taga Nueva Ecija. Salamat po sa inyong panonood. Okay, so Sherlita Azol, happy Sabbath po. Di Shirley, Happy Sabat. So, Lydia Di Castro Marquez, ito pong sabi niya, good morning and happy Sabbath po sa lahat. Thank you po at may hope and love at nakikita natin at naririnig ang ating minamahal na si Pastor Ipe. Ayun. Kasama po sa prayer ang kapatid ko, ang Kuya Mias at mga anak niya. Kay namatay po ang kanyang, siguro asawa to, kahapon. Thank you po very much at God bless. Ayun. Condolence po. Condolence. Condolence po sa inyo. Mr. Lydia, condolence. Pray natin yan. Nin Sanorski, happy Sabbath po. Okay, Princess Marquez, good morning po. Prayer request po. Maging matiwasay pagtuturo ko po ng sayaw at maging maayos po sikmura po. Salamat po. Okay, Jerly Ogawa, happy Sabbath. Adelaida Malibiran, good morning and happy Sabbath sa lahat. Nilis Ohaitaw, happy Sabbath from Papua New Guinea. Wow. Richard Hello, Happy Sabat. Happy Sabbath po. Talagang malayo ang abot ng ating Papua New ministry. Guinea. So happy Sabbath po sa ating lahat. So Gina Alamag, salamat po sa inyong pagsubaybay. May De Leon Sumia, salamat po. Good morning po sa inyo. Elena Daray, salamat sa magandang mensahe. Brother Ripe. May De Castro. Happy Sabbath po sa ating lahat. This is show. Good morning and a happy Sabbath to everyone. God bless us all. Wina Reyes, amen. Salamat. Elena Daray, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Maricel Pasqua, gayon din po sa inyo. Salamat po. And then, ang susunod po, ipapabasa ko po ulit kay Pastor Joby. Sabi po ni Beth Opel Macasero, pasasalamat at ligtas na nakauwi mula sa ibang bansa. Ang friend ko, siya na ay under quarantine sa Manila. Okay. So, Sister Rona Bitlado, buhat dito sa Makiling View. Happy Sabbath. Perla C. Cabisares, amen. Pastor, paki-include naman po sa prayer ang anak ko na sana po maayos at makuha na niya ang kanyang transcript of records sa school. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, Bing Alinsunorin, Pastor, meron naman po na maraming tinanggap
pero hindi nag-share. Siya nga. Siya nga naman. So, Tanggap ng share naman tanggap. kung mayroon. Okay? So, Ila Alcantara, happy and blessed Sabbath to everyone. Sabat, Mamela. Susan Alojado Baltazar, amen. Praise the Lord. Susan Alojado Baltazar, happy Sabbath Philippines. Manila. Okay, Imelda Bogan, salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Okay, si Ma'am Lulit Obon uli, ang sabi niya, amen, lahat mahuhusay sa inyong mga paliwanag. Pastor Juby, Pastor Furto, and Brother Epe, nakadagdag ng kaunawaan sa ating mga faith. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Ang Panginoon po ang siyang nagpapala ng mga kapaliwanagan. Nie de Castro, good morning and happy Sabbath po. Pagalingin niyo po ang anak ko po. Sorry. Sa nasihera pura, nakagat po ng aso. Ayan. So, isama po natin sa panalangin si Hirapura na nakagat ng aso. Maricar Tagara, o si Ma'am Maricar. Ay, Ma'am Okay, Maricar. sabat po sa lahat. Hello, ma'am. Good morning. Okay, Opo. Lucy Pitalsana Hortan. Ano, taga-Ruha siguro to. Happy Taga-Ruha. Sabbath po and keep safe. Lulit ubon uli, happy Sabbath. Ipi love, Kuya Tony. Tony, Okay. love na po yan si Kuya Epi ng Obon family. Okay, so Eliar Ases, happy Sabbath po. Kabataan po rito sa distrito ko. Annabel Quintong Madrigal, happy Sabbath to all. Okay, taga Kalapan naman Annabel, ito. Kuya Willie, Okay, Sister Annabel. Lenny Galanga. si Lenny, happy Sabat. Okay, Benji Manrique Biloso, happy Sabbath po, Pastor. Mie Di Castro. Okay, aking hilingan ulit si Kuya Ipe para basahin to. Okay, kay May, pasama po sa panalangin ang tuluyang paggaling ni Nene Hera Pura na wala siyang maramdamang sakit at walang masamang epekto sa kanyang pagkagat ng aso. Thanks po. God bless to all. Sige, May. Okay, so Maricel Pascua, happy Sabbath to all. Joven Banga, happy Sabbath po, Pastor. Happy Sabbath po sa lahat. Song sing song. Kanya nga sa'yo. Okay, happy Sabbath po. Okay, so Maria Welma Baez. Ayan, so si Pastor Estrada ang babasa nito. Yan, sabi po ni Ma'am Wilma Baez, happy Sabat po, Pastor, pasama po sa panalangin. Ako po kasi ay nagtuturo 4 na taon na sa bundok. Kahapon po ay kinuha na ng aming district office ang request letter ko for transfer at may chance na po ako mapababa. Nawa po ay ilagay mo ng Panginoon sa maayos na school kung saan magagawa ko po ng maayos ang aking trabaho. Maraming salamat po. Amen. Ay talaga naman. Praise God. Okay. So, Lulit Obonole, Pastor, pasama sa prayer si Princess Marquez na makaunawa sa pagbabasa niya ng Biblia. Yes po. God bless, Ma'am Princess. So, Roy Belonsa, happy Sabbath and good morning sa. Merna Abuan, buhat po dito sa aming distrito. Happy Sabbath everyone. Happy Sabbath, Ate Merna. Sabat po. Sol Gibara Amparo, buhat din sa aming distrito. Happy Sabbath po. God bless sa lahat. Po. Elijah Estrada Sarti. Good morning sa inyong lahat. Ang Happy Sabbath Philippines watching from Canada. Kumusta Pastor Joby and Pastor Epi? God bless. Ito po, kamag-anak ni Pastor Joby. Tiyahin Nasa ko po Canada. yan. Okay. Congratulations sa aking Auntie Ellie at Kuya Tony, Uncle Tony, I mean, na sila po ay pinagpala ng Panginoon at naging Canadian citizen na po dyan sa Canada. God bless po. Yan. At kahapon si Kuya Epi ay speaker po sa kanilang worship. Yan. God bless dyan kayo, Auntie Ellie, at sa aking mga pinsan. Okay, Mayet Umali, Happy Sabbath.
Ima Jose, Jose. good morning. Happy Sabat po. Maria Loida Maghirang, Pastor, pasama po ulit sa panalangin ang pamilya ni Karen Alcantara naway maging negative na po sila. Okay, sasama po natin. Kati Pablo, happy Sabat po. Marami pong salamat po muli sa prayers nyo. God bless. Reggie Vargas Ibanez, Bible po, Pastor. Salamat. Yes po, opo. Hindi yata ng Bible ito, Pastor Jobe. Okay? Papadala natin yan. Okay, Maria Loida Maghirang, salamat po sa naging okay. Naging okay ang aming tripping kahapon. Praise God. Amen. Praise God po. Hindi sa panalangin kahapon. Cyril Roth Laborte. Happy Sabat po. Kamusta po, Kuya Epe? From Inanang Huling dito sa Nice. Tutukan. Ayan. Medyo, So, ipakisama po Kuya Epi ang Inanang Huling. Medyo nagkakaroon siya ng mga health issues. Siguro ay may mga nervyos. So, isama niyo po sa panalangin ang Nanay Huling na siya po ay maging maayos ang kalusugan. Pastor Porto, iyong Yes. atin lang batiin dito sa aking Facebook account sa Jubisart Estrada na hindi po natin nakikita sa ating screen. Mga kapatid, ating nais kong batiin lang si Ma'am Carmen Mamerta Castillo, nanonood po sa atin. Si Ning Adansa, nanonood sa atin. Si Jochil Lapra Dilim. Yan. Isabat po, Herberto Hermohino. Thanks for watching. Marilyn, si Ma'am Marilyn Kahayon. June De Los Reyes. Brother June, dyan sa Kalapan. Good morning po. Si Ma'am Presi Mercado, nanonood din po. At sabi niya, happy Sabat po. Late po ako. Ayan, sabi nga po niya. Late po ako. Sa Batangas po ako watch. Balik kayo dito sa Quezon. Ate Presi. Ayan. At ang aking tita Molly Estrada Bunagan, thank you po sa panunood ngayong umaga. Maliban, Pastor, kung meron kayong mga gusto pang batiin, Pastor Porto. Okay, so wala naman na dito sa ating so hindi ko alam kung mayroon pang mga pahabol. Okay? So sapagkat ang oras din po natin ay nagtutumulin, gusto po natin makatapos din maaga sapagkat ngayon po ay araw ng Sabat at ang iba po sa atin ay tutungo po sa ating mga pagsamba. So pagkatapos po ng ating prayer request ay anong kasunod natin? Panalangin na po. Panalangin na ni... po ay dadako na sa ating mga panalangin. Dadako na po sa ating pananalangin at ito'y pangungunahan po sa atin ng ating tagapagsalita, si Kuya Epe Villaruel. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, ang nama namin banal, salamat na minsan pa kami ay inyong inanyayahan, pumasok sa inyong kapahinginahan sa oras at sa araw na ito. Salamat sa ministry na inyong pinagkatiwala sa bawat isa sa amin. At ngayon ay kasama din namin si Pastor Porto na talagang masaya, masigla kaming inyong pinagkalooban magbahagi ng inyong banal na salita. Higit sa lahat, sa ministry ito na pinangungunahan ng inyong lingkod na si Pastor Joby. At kami ay sama-sama sa umagang ito, lahat ng inyong mga anak na nakikinig at sa kung saan-saan at iba't ibang dako, hindi lamang sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar. Binabalik namin pagpapasalamat, pagpupuri, heart appreciation, Panginoon, sa inyong kabutihan, biyaya, awa, kaligtasan, pag-iingat, lahat ng inyong binigay sa amin. Salamat, Panginoon, din sa mga sitwasyon na mga hindi maganda sa buhay namin, hindi kayaya, ngunit ito ay inyong ginagamit para sa ikatitibay ng aming pananampalataya, maging malapit kami sa inyo at magamit din ito para sa ikaaaliw sa aming mga kapatid, inyong mga anak na mayroon mga pinagdadaanan. So dinadalangin namin ang lahat ng kahilingan ng inyong mga anak na ito ay inyong tutugunin, sasagutin sang-ayon sa inyong kalooban at magkakaroon na naman kami ng panibagong patutuo na kami ay naglilingkod sa Diyos na buhay na nagligtas, nagbibigay ng pagpapala. Dinadalangin namin si Brother Reggie Ibanez na ang kanyang mama ay pagalingin sa kanyang karamdaman at kayo lamang ang pwedeng gumawa nito, Panginoon. Kaya kami ay nagpapakumbabang humihingi sa lahat ng inyong mga anak na mayroong karamdaman na hipuin nyo sila ng inyong kanang kamay
ng pagkagalingan sang-ayon sa inyong kalooban. Ganon din ang request ni Sister Madeline Galicia, ang request ni Brother Ricky Malabay tungkol dun sa inyong mga anak na tatanggap mamaya sa baptism, na sila ay gabayan ng banal na espiritu at hindi lamang sila mag-umpisa ngayon kundi magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Kila Sister Maria Wilma Baez na magkaroon na sila ng magandang kalagayan sang-ayon sa inyong kalooban sa kanilang magiging trabaho. Ganon din ang request ni Nanay Elena dun sa Taguig, sa kanyang mga anak, mga pamangkin, kaibigan na may mga kalagayan na sila ay pagalingin nyo at magkaroon din ng karanasan kung paano ang katotohanan ng kapangyarihan ng presensya ng banal na espiritu ang siyang aming tunay na aliw sa aming pagsama-sama sa panalangin at pagtanggap ng pagtugon ng aming mga kahilingan. Dinadalangin ko rin ang aking mahal na nanay dyan sa Lutukan, si Nanay Huling, sa kanyang karamdaman na siya ay gumaling na at patuloy makapaglingkod pa rin sa inyo at makasama namin siya na mayroong magandang kalusugan bilang isang pamilya. At ako naman ay humabol bilang spiritual na anak dyan sa pamilya ng Lutukan. Hindi lang Lutukan ng district at ganun din sa buong distrito ni Pastor. Kasama namin ngayon si Imelda Abogan na kasama ni Nanay sila dyan sa Norte. So lahat ng mga pangangailangan ng Panginoon ay dinadalangin namin. Ganun din si Sister Lydia, ang kanyang anak, ang kanyang kapatid na namatay ang family na ang inyong patuloy na pag-aaliw sa katotohanan ng inyong banal na salita. Si Princess Marquez ay dinadalangin namin. At ganun din si Beth, yung mga friends nila na ligtas sa kanilang mga pagbiyahe o kung ano man ang kanilang kalagayan. Sister Perla Cabezares, yung transcript nila doon sa school. At ganun din si May Di Castro, ang aming kapatid, inyong anak dyan sa Tutukan na kinagat ng aso Panginoon. Tulungan, kawawa naman yung bata. Pero alam namin na kayo ang patuloy na gumagawa, kumikilos. Ganun din sa Maria Maghirang na pagpe-pray si Karen Alcantara sa kanyang pangangailangan sa paggaling. Lahat ng inyong mga anak, mga kapatid na mayroong kahilingan na hindi namin na isulat agad, pero nandito alam niyo ang aming kahilingan. Isa lang, Panginoon, na mangyari ang inyong kalooban. Salamat sa pagdinig sa aming mga panalangin. Patuloy na pagpalain ng ministring ito, lahat ng mga nagmi-ministry, higit sa lahat, Panginoon, na kami nagkasama ngayon nila Pastor Porto. Sa lahat ng nakikinig ngayon, ang inyong pagpapala sa anumang platform, presensya ng banal na espiritu, at ang kabanalan ng araw ng Sabat ang aming maranasan para sa inyong kaluwalhatian, ikalalago ng pananampalataya, ikasisigla ng pakikipagbahagi sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Marami pa kami mga kahilingan, silent request, ngunit ito lahat ay aming dinudulog at pinapasakop sa kapangyarihan, presensya, gawain, kilos ng banal na espiritu. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin, sa pagpatawad sa aming mga kasalanan, sa katiyakan ng aming kaligtasan. Itong lahat ay aming hinihiling, dinadalangin, tinanggap sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Okay, so salamat po. At dako po tayo sa ating parting words, Pastor Joby and Kuya Epe. PFP po, mauna po kayo. Ako muna sa buong district ng Pastor Joby. Diyan lahat, kila Sister Mamerta, kila Brother Rene, kay Kuya Tony, salamat sa greetings. Pero sa inyo lahat dyan, masaya ako na tuwing Sabado nakikita tayo. Higit sa lahat, Pastor Joby, Yes po. talagang giliw na giliw ako at galak na galak ako. Nakasama natin si Pastor Porto. Pastor Porto, ngayon lang tayo nakita pero parang kilala na kaagad kita. Yan ang ibig ng Panginoon bilang magkakapatid. Purihin na Yeah, amen. Okay. Lalo po sa personal, pag nakita mo po yan, Kuya Epi, mas lalo kayo masaya. Aking best friend sa gawain ng Panginoon. Okay. Sige, ikaw, Pastor Joby.
Yan, Pastor Porto, salamat na kay aking laging nakakasama ngayon at sinusuportan ating gawain sa online. At salamat po sa mga kapatid na talagang lagi pong sumusubaybay, lalo na po sa ating mga sharer. At marami na po tayong top fans sa ating homepage ng Hope and Love. Ganon din po sa Central Quezon 2. Keep on sharing po sapagkat talagang gusto natin na maging malawak ang maaabot ng atin pong broadcast sapagkat ang layunin naman natin ay para lahat po ay makapakinig tuwing umaga sa ating morning devotion na pagkaing spiritual. So, thank you po at ingatan tayo ng Panginoon ngayong araw ng Sabat saan man po tayo sa Pilipinas at kayo dyan na nasa ibang bansa. Okay, so salamat po. Salamat ng marami lalo higit sa atin pong tagapagsalita sa umagang ito. So sana Salamat, po Eddie. sama-sama po tayong na-bless sa mga mahalagang mensahe ng ating mahal na Diyos. Salamat Pastor Joby. Siyempre sa ating mga listeners na kung saan ay walang sawang sumusubaybay. Talagang kayo po ay nakakapagpalakas din po sa amin. Amen. Po na aming maipagpatuloy ang gawain ito sapagkat alam ko pong pari-pareho po tayong nangangailangan po ng pagpapalakas ng ating mahal na Panginoon. So ating ding pinasasalamatan, friend, ang medyo dumadami yung bilang ng mga taga-subaybay natin buhat dito sa aking distrito. Amen. So, salamat Amen. sa aking po. mga kapatid dito sa distrito ng Makiling View. At siyempre, sa iba pang mga distrito, dyan sa iyong distrito sa Quezon, na sila'y talagang andyan at walang sawang tumatangkilik. Sa lahat ng naaabot, mayroon po tayo sa naabot natin mga taga Mindoro. Talaga namang sila'y tumatangkilik din. Layo ng abot nga. Kanina may taga Nueva Ecija pa. So maraming salamat yung mga taga-ibang bansa na tumatangkilik po sa atin. Amen. At siyempre, higit sa lahat yung ating po mga sponsors na kung saan ay kayo po ay tumutulong upang maipagpatuloy po itong atin pong ministeryong ito. Maraming Amen. salamat Salamat po sa inyo. Ang maluwalhating pagpapala ng ating mahal na Panginoong Diyos patuloy na dumaloy sa bawat isa sa atin upang sa ganon ang ating kagalakan sa paglilingkod patuloy naman din nating maranasan. Amen. Okay po. So Amen. salamat po sa lahat. Tayo po ay magtatapos. Yan, sa ngalan po ng Hope and Love at sa pangalan po ni Brother Joseph, patuloy kang pagaling Brother Joseph. Happy Sabbath po sa ating lahat. God bless po. For quite a long
My friend, if love you wanted to define, go to him and hear his calling. Surely there